dito sa evidence of the Big Bang Theory, ito po yung kanilang mga tinatawag, steady state theory. Ito yung isa sa dating tanyag na cosmological na makabago na nagsasabing walang simula o katapusan ang universe. Itong tinatawag na oscillating universe theory, ito ay nagsabi naman na ang universe ay paulit-ulit na lumalawak at nagkukulaps bago magkakaroon uli ng pagsabog. Parang cycle na lang na nangyayari. So ayon sa kanila, wala talagang pasimula. Walang kailangan ng isang creator. So hindi sila naniniwala na mayroong creator. Tapos meron tinatawag na quantum fluctuation. Ayon sa ilang mga modernong physics ideas, ang ating ikang sanlibutan ay maaring produkto lamang ng quantum fluctuation or pag-ikot ng energy sa vacuum. Tapos mayroong posibilidad ng multiverse. So ayon sa kanila, maraming universe na natural lang na nangyayari ito sa kanila. Ito po yung tinatawag na philosophical naturalism o materialism. Ito ay isang pananaw naman sa filosofiya na nagsasabing lahat ng umiiral ay maaring ipaliwanag sa pagitan ng natural process. Biology, yung chemical, kaya wala itong interest mga kapatid sa spiritual na bagay. Ito pong evolution, alam na po natin kung ano po ito. Ngayon, ano naman yung pananaw ng ilang sa mga astronomers sa ating universe? Meron po tinatawag po tayong fine-tuning of the universe. Ang fine-tuning sa observation ng mga scientists, ang mga batas ng kalikasan. Halimbawa, yung gravity, yung bilis ng ilaw, yung mass proton na tinatawag, napaka-precise balance upang maging possible ang buhay. So marami silang mga pinapakita mga kapatid. At lalo na po itong gravitational force. At meron silang tinatawag na strong nuclear force. Nagdidikit yung mga proton at neutron sa loob ng atom. Kung mas mahina ng 2%, hindi mabubuo ang isang atom. So ano po ba itong atom mga kapatid? So alam ng mga estudyante po ito, ito ay pinakamaliit na unit ng isang matter na nagtataglay ng lahat ng katangian ng isang elemento. Sa madaling salita, lahat ng makikita natin, kahoy, tubig, dito sa planeta ay produce po ito ng atom. So, meron po ditong ipapakita ako sa inyo yung tinatawag na spectacular photo of space. Kung papansinin po natin ito, itong ating universe, kapag sinabi nating universe, yung sangkalawakan, yung mga umiiral, nakikita po niyo dyan, yung mga bituin, planeta, galaxy, space, at enerhiya, ay ito po yung nakita po nila. No, kanilang nilarawan ito. Kung pag-aaralan natin, gaano karami yung galaxy, yan, makikita natin, napakarami yan. So ayon sa observation, gamit yung Hubble telescope at iba pang mga modernong telescope ngayon, meron silang mga bagong inilabas na ika pa nila, meron pong 200 billion hanggang 2 trillion galaxy na nakikitang bahagi ito ng ating kalawakan o universe. Nag-fix po sila. Kaya dati kaunti lang yung kanilang bilang, dati 100 billion, ngayon ay nasa 200 billion hanggang 2 trillion galaxy. So ano yung laman ng isang galaxy? Ang ating Milky Way, kung saan naroon yung Earth, ay ang galaxy na kinaroroonan ng solar system natin ay merong 100 billion hanggang 400 billion na bituin. Ganon karami, mga kapatid. So maraming planetary system, katulad ng ating solar system, na napakalaki ang dami ng gas, yung mga alikabok at dark matter. Bakit ko binabanggit ito? Kasi alam nyo kung bakit ako nagka-interest na pag-aralan din ito. Dahil meron po kaming mga napuntahang iglesia na meron pong napakatalinong mga kabataan pero hindi naniwala sa Bible. Pero ito, naniwala sila dito. Ang hindi po nila alam, yan ay nakasulat sa banal na kasulatan. Okay? So baka kasi isipin nyo, anong kwenta na itong sinasabi ni Brother Johnson? Tandaan nyo, gusto ko pong i-establish sa atin yung mga susunod nating pag-aaral. Gusto ko po na ang ating family seminar ay Christ-centered or God-centered. So, yung napakarami at actually, hindi ko na inisa-isa yung explanation. Nakakahikayat ng kaisipan ng mga kabataan, matatalinong tao. Pero isang talata lang halos sa Biblia. Ang sabi po dyan sa Aklat ng Awit 147 verse 4,
4, kanyang isinasaysay ang bilang ng mga bituin. Siya ang nagbibigay sa kanila ng lahat nilang pangalan. So, ito po ang nakasulat, mga kapatid. Akalain mo, sa dami ng buhangin sa dagat, kaya kung tingnan nyo, imagine yung buhangin, bilangin nyo kadami yan. Yung palang kalawakan natin, ganyan din karami. Tapos yan ay mapupudos ng isang pagsabog lamang. At meron pa isang talata dito sa aklat ng Isaias, sa chapter 40 verse 26. Itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas at tingnan ninyo kung sinong lumikha ng mga ito. Kita mo yan? Pagkahirap-hirap na paliwanag ng science, ang dali lang palang ipaliwanag ng Biblia. Tumingin ka lang, itingin mo lang ang inyong mata sa itaas kung sino ang lumikha ng mga ito na tinutuos ang kanilang hukbo ayon sa bilang. Tinatawag niya sila sa pangalan. Sino itong niya, mga kapatid? Sa pamamagitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan. At dahil sa siya'y malakas sa kapangyarihan ay walang nagkukulang. Meron palang may gawa yung kanyang kadakilaan at kapangyarihan. Ipinapakita ho rito yung ating Diyos na lumikha. Balikan natin yung aklat ng awit, chapter 19 verse 1. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinapakilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Ang linaw po, mga kapatid. Kung pagmamasdan natin yung kalawakan na yan, ay walang dahilan para hindi maniwala ang tao na mayroong Diyos.